Alright? So, ganun yung nakikita natin. But definitely, this is a reconciliation. I-comment nyo yan sa baba mga kapiksi if naka-resonate kayo. And if gusto nyo talaga ng reconciliation, no love connection with this person, i-mind nyo na yan. Mind reconciliation, mind harmonious ayan no guys, i-bless yung inyong relationship. This is going to be a new connection or reconnection kapag kayo ay nagkabalikan. May chance na magkabalikan kayo mga kapiksi because nandun pa yung feelings guys, no? Comment down below if naka-resonate kayo and if gusto nyo talagang bumalik yung person nyo. If you're Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagit ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Libra. So ito yung energy ng Moon mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Libra. Eto guys, so Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Combination ng positive and negative energy, general reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon mga kapiksi ngayong October ay sa October 14, tapos yung next na new moon naman ay sa November 13 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring you may be dealing with those people na may ganun sa kanilang natal chart. For some of you, maaring may ganun ka din sa inyong natal chart. This is a very positive reading mga kapiksi, pero this is more on relationship, no? Nakikita natin na for some of you, maaring nagkaroon ng coldness, pandalamig. For some of you, maaring no contact, nagkaroon kayo ng no contact na sitwasyon or parang ginosted kayo ng person mo, romantic partner mga kapiksi. Pero nakikita natin na magkakaroon ng changes or pagbabago. For some of you guys, maaaring nagkaroon ng third party sa relasyon nyo, kaya naging dahilan para manlamig ito person mo sa iyo. For some of you, parang feeling ko nagpalamig yung person mo kasi baka mamaya nag-away kayo tapos medyo malala yung sitwasyon, ganyan. Kasi parang nagpalamig itong person mo tapos parang nanimbang siya kung ikaw or yung third party yung pipiliin niya, and in this case mga kapiksi, ikaw yung pinipili niya. So this person will come back, no? Magbabalik itong person na to sa iyo. Maghihingi ito ng sorry sa inyo. Kung hindi pa siya nanghihingi ng sorry sa inyo right now, dadating yung time na this person will reach out to you and mag-offer siya ng apology. Sincere yung kanyang apology mga kapiksi. Sometimes ganun talaga guys, no? Hindi naman agad-agad yung paghingi ng sorry kasi especially if guilty sila, kasi may mga stages yan na pagdadaanan, no? Parang ayaw nila na ma-feel na guilty sila. Sometimes they will point to you, kumbaga parang ituturo nila na ikaw yung may kasalanan para malesen yung pagka-guilty nila, ganyan. Sometimes nahihiya, dumadating sila sa ganung stage, tapos dumadating sila sa stage na in denial, parang no, hindi ko kasalanan, wala akong kasalanan. Tapos hanggang sa dumating yung time na ma-realize nila na mali sila pagkatapos ng mahabang proseso. So yung person mo may ganun siyang klaseng pinagdaanan, pero nakikita natin na itong person na to, kapag nag-approach sa'yo to, magbabago ito. Ibig sabihin, parang ipapakita niya sa'yo na talagang nagbago na siya, talagang nagsisi siya, hihingi ito ng tawad, at talagang sobrang nakokonsensya mga kapiksi. For some of you, meron din akong nararamdaman na parang binlock nyo na rin itong person na to, pero kahit binlock nyo na siya, parang naghahanap siya ng paraan para mag-reach out sa'yo. Pwedeng ini-stalk ka niya, pwedeng gumagamit siya ng ibang accounts or nagpapa-spy siya, ganyan.
sa mga friends, kung mayroon kayong mga common friends or kamag-anak, ganyan, parang ini-spy niya kung ano yung nangyayari sa'yo. Tapos parang nakikiramdam din itong person na to kung okay na bang mag-reach out sa'yo. Kasi kung galit ka pa, napipick up nila yun, guys. If you are still angry with them, meron pa kayong mga galit sa kanila, nararamdaman nila yan. They're picking it up, no? And yun din yung one of the reasons kung bakit yung iba sa kanila hindi nag-reach out is because takot sila na baka rat-ratin nyo sila ng galit nyo. Alright? So, ganun yung nakikita natin. But definitely, this is a reconciliation. I-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi, if naka-resonate kayo. And if gusto nyo talaga ng reconciliation, no love connection with this person, i-mind nyo na yan. Mind reconciliation, mind harmonious ayan, no, guys. If we bless yung inyong relationship, this is going to be a new connection or reconnection kapag kayo ay nagkabalikan. May chance na magkabalikan kayo, mga kapiksi, because nandun pa yung feelings, guys, no? Comment down below if naka-resonate kayo and if gusto nyo talagang bumalik yung person nyo, if you're really praying and affirming for reconciliation. So, magliliwanag ulit yung inyong love life, mga kapiksi. Antayin nyo lang. Yes, saswertehin din kayo sa love life na ito. This time around, parang mas magiging maswerte kayo sa love life nyo, mga kapiksi. Okay? Kapag siya'y bumalik, kapag nagkaayos kayo, kailangan, guys, magkaroon ng acceptance, forgiveness, at saka forgetness or forget, no? Kailangan yung kalimutan kasi otherwise pag hindi nyo kinalimutan yung past, hindi talaga mariresolve yung issues nyo. Okay? So dapat merong forgive and forget. Kailangan yung kalimutan yung negative circumstance kasi pag hindi nyo kinalimutan, again, uulit at uulit lang siya because marirelieve yung moment sa isip nyo, and once you relive those moments, it will be pushed out in your reality. So para siyang anay nasisira sa relasyon nyo. So, kailangan forgive and forget. Okay? Kung ayaw nyo mag-forget, edi wag. Bahala kayo. Okay? Kasi meron ako nababasa. Napatawad ko na siya, kapiksi, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa nyo sa akin. Okay? So, it's your brain being stubborn. Pero kapag hindi nyo kinalimutan, kayo yung nagsasuffer, hindi sila. Alright? Alright. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo and talaga nagpapabalik kayo ng mga person nyo, there's nothing wrong with that. Pwede nyong pakinggan yung mga relationship subliminals natin. Ginawa nga natin yan para makatulong sa mga kapiksi natin na may problema sa relasyon. So, pampabalisa, pampamiss, pampakonsensya, yan, tatlong yan, very, very important sa mga nagpapabalik, no? Para talagang kahit anong mangyari, palagi kayo nasa isip nila, hahanap-hanapin nila kayo at talagang hindi sila mapapakali hanggang hindi humihingi ng tawad sa inyo. Pwede nyo rin pakinggan, isama nyo yung pampabati para talagang magkabati kayo, matunaw, malusaw yung mga negative emotions and magkaroon ng pagpapatawaran sa isa't isa. Alright? Syempre, yung pampabalik na subliminal. So, i-combo-combo nyo yan, guys, para talagang bumalik sa inyo yung person nyo kung gusto nyo, and marami na rin tayong success stories dyan. Alright? So, comment down below, guys. I-mind nyo na tong mind relationship, blessed relationship, reconnection, reconciliation. I-mind nyo na yan. New love connection sa comment section para talagang ma-experience nyo siya sa inyong 3D. Okay. So, tingnan natin, guys, yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright.
So, gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, mag-avail ka na ng course. Super nice, super ganda, and talagang magbabago yung buhay mo dyan kapag natutunan mo yan at in-apply mo. And good news guys, no, kasi meron tayong 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31. So, mag-avail na kayo guys habang mainit-init pa. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. Alright, so guys, ito yung additional message para sa inyo. It's time to take action, mga Kapiksi. Okay, so for some of you, ito yung reminder mga Kapiksi na huwag kayong susuko. Kailangan, hindi kumbaga wag niyong ilimit na alam nyo lang yung mga bagay. Anong sense na alam mo yung mga impormasyon kung hindi ka naman kumikilos, di ba? So, yung favorite na sinasabi ko sa inyo palagi, ang pagkakaiba ng taong nagwawagi sa taong nakakaalam ay nasa pagkilos. So, kung gusto mong maging successful, kung gusto mong makita ng resulta sa buhay mo, kailangan kumilos ka. You have to take action. I-implement mo yung mga plans mo, sabayan mo ng dasal, but syempre, importante yung pagkakaroon ng positibong mental diet para makakita ka ng resulta mga Kapiksi. Alright? Attune to the moon guys. Don't even think about giving up. Wag na wag kayong susuko mga Kapiksi. Kahit ano pa, sa kahit anong aspeto ng buhay mo, kahit ano pa yung desires mo, kahit ano pa yung goals mo, always remember guys, you can be, do, and have anything that you want. And hindi mo lang yan maa-achieve kapag ikaw ay sumuko, no? Pero habang araw-araw na nabubuhay ka, it's a brand new day para sa iyo. Spend it wisely, mga Kapiksi. Use those time to work hard, pray hard, think hard. Okay, para talagang mag-manifest yung mga gusto mo sa buhay. Do your best and be happy with that, no? Wag natin pagsisihan kapag sometimes kasi kapag hindi nakakakita ng resulta yung mga tao, pinanghihinaan ng loob, sometimes they give up, diba? As long as ginawa mo naman yung best mo mga Kapiksi, and you feel happy, or you should feel happy na ginawa mo yung best mo ngayon. Kaya nga meron tayong kasabihan na try and try until you succeed, diba? So, try lang ng try, mga Kapiksi. Ang importante, nagpa-persist kayo. Ang importante, may progreso kayo each and every day, mga Kapiksi. Okay? Avoid being brash right now and avoid being harsh din, mga Kapiksi, no? Don't be too hard on yourself. Huwag mo masyadong pahirapan yung sarili mo. Slowly but surely, take one step at a time. Sabi ko nga, ang importante is may progreso ka bawat araw ng buhay mo. Okay? For some of you, you need a 12-month plan. So, baka kailangan yung magplano, no? Especially, guys, papasok na yung 2024. So, it's about time na mag-set kayo ng mga goals nyo sa buhay. A new male is coming into your life. Pero for some of you, maaaring ano din to, guys, yung old SP mo, no? Etong old specific person mo, babalik ito sa'yo. Yan talaga yung spread babalik, makikipag-reconcile. Alright? So, yeah. Yan ang reading mo, Libra. Comment down below if naka-resonate ka. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories. Paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.